Ang Pilipinas ay masasabing tahanan ng maraming siyentipikong nagbigay ng malalaking ambag sa larangan ng agham, hindi lamang sa ating bansa, kundi pati na rin sa buong mundo. Sa episode na to, bibigyang pugay natin ang mga 10 natatanging Pilipinong siyentipiko na ang mga kontribusyon ay nagdulot ng makabuluhang pagbabago sa ating lipunan. Mula sa medisina hanggang sa teknolohiya, kanilang pinatunayan na ang talino at dedikasyon ng mga Pilipino ay maipagmamalaki sa anumang sulok ng mundo. Kaya't samahan niyo ako sa isang makabuluhang paglalakbay upang kilalanin ang mga henyo sa likod ng mga makasaysayang tagumpay na ito. Ito ang Kaalaman Studios. Huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod nating mga videos. Number 1. Abelardo Aguilar. Si Dr. Abelardo Aguilar ay isang manggagamot mula sa Iloilo na nakadiskubre ng erythromycin, isang mahalagang antibiotic noong 1949. Habang nagtatrabaho para sa isang pharmaceutical company, napansin niya ang potensyal ng isang uri ng bakterya na matatagpuan sa lupa ng kanyang bakuran. Mula rito, nakaabuo siya ng isang epektibong antibiotic laban sa iba't ibang uri ng impeksyon. Bagamat ang kanyang pagtuklas ay nagligtas ng milyong-milyong buhay sa buong mundo, hindi siya nabigyan ng karampatang pagkilala at benepisyo mula sa kumpanyang nakinabang sa kanyang imbensyon. Number 2. Maria Orosa Ilagan. Isang food technologist at chemist, si Maria Orosa Ilagan ay nag-ambag ng malaki sa pagpapabuti ng nutrisyon sa Pilipinas. Ipinanganak noong November 29, 1893 sa Taal, Batangas, nag-aral siya ng pharmaceutical chemistry at food chemistry sa University of Washington. Kabilang sa kanyang mga imbensyon ang Soyalac, isang inuming mayaman sa nutrisyon mula sa soya, at Darak, mga biskwit na gawa sa rice bran na mayaman sa vitamin B1. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, tinulungan niya ang mga bilanggo sa pamamagitan ng pagpuslit ng kanyang mga imbensyon sa mga kampo. Siya rin ang nagpakilala ng banana ketchup bilang alternatibong pampalasa. Number 3. Angel Alcala. Si Dr. Angel Alcala ay isang kilalang biologist na nagtataguyod ng marine biodiversity sa Pilipinas. Ipinanganak noong March 1, 1929 sa Kawayan Negros Occidental, nagtapos siya ng biology sa Saliman University at nakakuha ng PhD sa Stanford University. Siya ang nagpasimula ng paggamit ng artificial coral reefs upang mapabuti ang pangingisda sa Southeast Asia. Sa kanyang 30 years na pananaliksik, nakatulong siya sa pagtatayo ng mga marine sanctuary at pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa kahalagahan ng pagprotekta sa ating mga karagatan. Number 4. Edgardo Gomez. Si Dr. Edgardo Gomez ay isang batikang marine biologist na nanguna sa unang malawakang pananaliksik tungkol sa kalagayan ng coral reef sa Pilipinas. Ipinanganak noong November 7, 1938 sa Maynila, nagtapos siya ng biology sa De La Salle University at nagpatuloy ng kanyang graduate studies sa University of California sa Berkeley. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, isinagawa ang kauna-unahang national scale assessment ng coral reef damage sa buong mundo na nagbukas ng mata ng maraming bansa tungkol sa lumalalang kondisyon ng ating bahura. Siya rin ang nagpasimula ng reef restoration programs na tumulong sa rehabilitasyon ng mga sirang coral reef sa bansa. Dahil sa kanyang dedikasyon sa marine conservation, ginawaran siya ng titulong pambansang siyentipiko noong 2014. Ang kanyang kontribusyon ay nagbigay daan sa mas epektibong pangangalaga ng ating yamang dagat. Number 5. Gabino Trono. Si Dr. Gabino Trono ay kilala bilang ama ng seaweed diversity o ama ng Capapicus farming sa Pilipinas. Ipinanganak noong August 13, 1931, siya isang marine biologist na nakapag-ambag ng malaki sa larangan ng phycology o pag-aaral ng algae. Dahil sa kanyang malalim na pananaliksik sa iba't ibang uri ng seaweed sa Pilipinas at iba pang bahagi ng Asia, natuklasan niya ang maraming uri ng algae sa maaaring magamit sa industriya ng pagkain, medisina at iba pang larangan. Ang kanyang pag-aaral ng seaweed farming ay nagresulta sa mas mataas sa produksyon ng seaweeds na ginagamit sa paggawa ng carrageenan, isang mahalagang sangkap sa mga produkto tulad ng ice cream, gatas at cosmetics. Dahil dito, nagkaroon ng mas maraming oportunidad sa kabuhayan ng mga mangingisda sa Pilipinas. Noong 2014, ginawaran siya ng titulong pambansang siyentipiko bilang pagkilala sa kanyang mga kontribusyon sa marine biology at agrikultura. Number 6. Gregorio Velasquez. Si Dr. Gregorio Velasquez ay isang pioneer sa larangan ng phycology sa Pilipinas na siyang agham sa pag-aaral ng algae. Ipinanganak noong September 2, 1901 sa Tayabas na ngayon ay Quezon, nagtapos siya sa University of the Philippines at nagpatuloy sa kanyang pananaliksik sa marine biology. Ang kanyang pag-aaral tungkol sa algae ay nagbigay ng mahalagang impormasyon sa ecology ng mga lawa at dagat sa bansa. Siya ang unang Pilipino na malawakang nagdokumento ng iba't ibang species ng algae sa Pilipinas at nagbuo ng isang sistema ng pagkilala sa mga ito.
Dahil sa kanyang dedikasyon at agham, kinilala siya bilang isang pambansang siyentipiko noong 1982. Bukod sa kanyang pananaliksik, si Dr. Velasquez ay nagturo rin sa maraming estudyante na naging daan upang ipagpatuloy ng mga susunod na henerasyon ang kanyang gawaing pang-agham. Number 7. Gregorio Sara. Si Dr. Gregorio Sara ay isang Pilipinong inventor, physicist at engineer na nagbigay ng maraming mahalagang kontribusyon sa agham at teknolohiya. Ipinanganak noong March 8, 1902 sa Lipa, Batangas. Nagtapos siya ng Mechanical Engineering sa Massachusetts Institute of Technology bilang summa cum laude. Isa sa kanyang pinakatanyag na imbensyon ay ang video phone noong 1955, isang technology na nagbibigay daan sa modernong video calling na ginagamit natin ngayon. Bukod dito, nakapag-imbento rin siya ng solar-powered water heater at mga iba pang makina na nagpapahusay sa produksyon ng enerhiya. Maliban sa pagiging isang scientist, si Dr. Sara ay nagsilbing tagapagturo at mentor sa maraming kabataang engineer at inventor. Siya ay ginawaran ng titulong pambansang scientist noong 1978 bilang pagkilala sa kanyang mga natatanging kontribusyon sa agham at inobasyon. Number 8. Fe del Mundo. Si Dr. Fe del Mundo ay isang pambihirang pediatrician na nag-alay ng kanyang buhay sa pagpapabuti ng kalusugan ng mga bata sa Pilipinas. Ipinanganak ng November 27, 1911 sa Intramuros, Maynila. Siya ay naging unang babaeng estudyante sa Harvard Medical School noong 1936, isang tagumpay na nagbukas ng pinto para sa mga kababaihan sa larangan ng medisina. Pagbalik niya sa Pilipinas, itinatag niya ang kauna-unahang pediatric hospital sa bansa noong 1957, ang Children's Medical Center, na ngayon ay kilala bilang Fe del Mundo Medical Center. Kilala rin siya sa pag-imbento ng isang improvised incubator na gawa sa kawayan na tumulong sa mga sanggol sa mga liblib na lugar na walang kuryente. Sa kanyang 8 dekadang serbisyo, nakatanggap siya ng maraming parangal, kabilang ang pagiging unang babaeng pambansang scientist ng Pilipinas noong 1980. Number 9. Diosdado Banatao. Mula sa simpleng pamumuhay sa Igig, Cagayan, si Diosdado Banatao ay naging isang kilalang inhenyero at inventor sa Silicon Valley. Ipinanganak noong May 23, 1946, naglakad siya ng ilang kilometro araw-araw patungo sa paaralan noong kanyang kabataan. Nagtapos siya ng Electrical Engineering sa Mapua Institute of Technology at nagtrabaho bilang design engineer sa Boeing, kung saan nakibahagi siya sa pagbuo ng Boeing 747. Pagkatapos ay nagtapos siya ng master's degree sa Stanford University. Kilala siya sa pag-imbento ng unang single-chip 16-bit microprocessor-based calculator at ang unang system logic chipset para sa IBM PC. Number 10. Ramon Barba. Si Dr. Ramon Barba ay isang kilalang horticulturist na nagbigay daan sa buong taong produksyon ng mangga sa Pilipinas. Ipinanganak noong August 31, 1939, nakapagtapos siya ng Bachelor of Science in Agriculture sa University of the Philippines, Los Baños, at nagpatuloy sa kanyang master's degree sa University of Georgia. Sa pamamagitan ng kanyang pananaliksik, nadiskubre niya ang paggamit ng potassium nitrate ay maaaring magpasimula ng pamumunga ng mangga kahit hindi ito natural na panahon. Ang teknolohiyang ito ay nagdulot ng malaking pag-unlad sa industriya ng mangga sa bansa, na naging daan para sa mas mataas na kita ng mga magsasaka at pag-export ng prutas, at noong 2014, kinilala siya bilang pambansang scientist ng Pilipinas. Ang kanilang mga imbensyon at pananaliksik ay patunay na mayaman sa talino at kakayahan ng ating lahi. Hindi lamang nila pinalakas ang pag-ala ng Pilipinas sa larangan ng agham, kundi naitaguyod din nila ang mas magandang kinabukasan para sa ating bansa. Sino sa kanila ang pinaka-nakapagpa-inspire sa iyo? O may kilala ka bang iba pang Pilipinong scientist na dapat nating ipagmalaki? I-share niyo sa comment sections at huwag kalimutang i-like ang video na to, subscribe sa Kaalaman Studio